Actually, alam ko ito ang topic ni Bishop na Genesis 16, pero kasi nga naghanda din ako. So, ituloy na natin to kasi wala ako talagang biglaan tong alis ni Bishop. So, pwede ba nating basahin atong ng malakas? Buong Genesis 16 kasi lang to hanggang verse 16 lang. Genesis 16. Babasahin mo po. Si Hagar at si Ismael. Verse 1. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Egypto na mayroon din pangalan na Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan mo ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko, sinipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Verse 3. At pinaubaya nga ni Sarai ang kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Verse 4. Matapos ipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Verse 5. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mo ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin ko ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayon siya'y nagdadalang tao. Si Yahweh na ang umatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot siya, alipin mo man siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. 7. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na sa ilang na malapit sa daang patungo sa Sumor. 8. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muli magpasakop sa kanya. 10. Mga anak mo, ang aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. 11. Di na magtatagal, ikay magsisilang, Ismael ang kanyang iyong ipapangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong daig. Ngunit, ang anak mo'y magiging maila. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikiisa sa mga kaanak. 13. Kaya't sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko dito ang Diyos na nakikita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya ang balon na pagitan ng Kades at Beret ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram. At ito'y pinangalanan nito Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ayan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So dito po sa Genesis 16, kung inyo pong mapapansin, may iba't iba po tayong mapapansin dito na mga salita na ating bibigyan ng diin. So dito po, ang Genesis 16 po kasi ay, kung ating mapapansin sa unang mga verse, may pressure po dyan. Meron pong plano, merong sakit or pain.
at merong promise. So dito po, ang kabuuan po ng Genesis 16, alam nyo po kasi nga dito, ang plano po kasi ni Sarai ang nanaig. Kumbaga, yung plan nila na hindi po dapat ay hindi po wasto ang kanilang ginawa. But still, ang makikita po natin dito, kung ating makikita, yung El Roy, ibig sabihin, yung El Roy dyan sa kabuuan po ng chapter 16 ay the God who sees me. So, si Lord po ang nakakakita sa atin. Kung mapapansin natin, si Hagar ay nakita at natagpuan po ng anghel. At yun ay sa pamagitan po ng Panginoon din yun. Kaya siya kinatagpo. Kaya nga the God who sees. Kasi pinalayas inalibos ta. Di ba po? So, kung ating makikita tayo mga kapatid, tayo, katulad po ni Sarai, di ba? May hinihintay ka ba sa Diyos ngayon? Tingin ninyo. Bawat siya sa atin may hinihintay, di ba? Na ating hiling, ating mga panalangin, di ba? So, kung ating makikita rin din sa isang tanong, may pangako ba siyang ibinigay sa iyo na parang ang tagal nang walang nangyayari? Ganito si Sarai. Kasi, pinipilit nila yung plano nila. So, makikita niyo po yan. Ngayon, yung paghihintay po kasi sa atin bilang isang Kristiyano ay hindi po talaga madali. Mainipin po tayo. At habang tumatagal, gaya nung napansin, sabi ko po kanina, may pressure. Ba? Tumataas yung pressure sa atin. Dinadala natin, katulad po ni Sarai dito. So ngayon, bilang mananampalataya, dito po tayo mag-ingat. Diba? Dahil kapag ang pressure po ay mas malakas na po kaysa doon sa ating faith or yung ating pananampalataya, meron pong tendency kasi na baguhin natin yung mga sitwasyon doon sa sarili nating diskarte. Ganito ang mapapansin natin sa Genesis 16. Kaya nga, kung ating ang nangyari dito, yung pananaw po ni Sarai ang naganap, hindi yung pananaw na patungkol sa Panginoon. So ngayon, sa madaling salita po, dito rin po, kapag yung sakit or yung pain, yung nagdidikta na rin sa atin, kung sino ang Diyos sa isip natin. Diba? Nakukurap po kasi tayo. Madali po tayong makurap, madali tayong magbago ng isip natin. Kaya nga, ito, yung nangyari dito kay Sarai sa Genesis 16, hindi po ito, sa totoo lang, hindi ito nagbago sa pangako ng Panginoon Kasi nga, ang isang araw, or isang libong, or isang taon sa atin, pwedeng gawin ng Diyos na isang araw lang. Which is tayo, hindi ganun yung pananaw natin. Naiiba po tayo. So ngayon, ang sinasabi po na hindi po nagbago yung pangako ng Panginoon. Tayo po kasi yung nagbago ng pag-iisip natin tungkol sa Panginoon dahil dun sa ating pressure na ating nararanasan. Which is madalas. Diba? So ngayon, yung pressure na yan led to wrong plan. Ayan yung nangyari kay Sarai. Di ba? Kung nabasa nyo po, napunta sa mali. Wrong plan. Wrong plan led to pain. Sinong nasaktan ng gusto? Si Hagar. Di ba? Ngayon, makikita natin ngayon dyan. Doon sa dulo, yung promise ng Panginoon. Atin ngayon, baybayin ito. Yan yung pag-aalala natin ngayon dito sa Genesis 16. Napakaganda po talaga nito. Kaya nga dito si Sarai ay, sabi nga si Sarai na asawa ni Abraham ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Egypto na ang pangalan ay Hagar. Ngayon, dito sa ating verse 1 and 2, habi po kasi, kung makikita natin dito, yung Genesis 16 po kasi, ay hindi lang po ito may malinaw po na pangako ang Panginoon dito ang Diyos. May malinaw na calling si Abraham. Pero, ang delay po, may delay kasi doon sa katuparan. Inuna nila or sinikap nila yung plano nila na ba't hindi mo sipingan? Di ba? Yun yung sinabi. Ba't hindi mo sipingan yung alipin ko? Yun yung nangyayari ngayon dito. Dito po ngayon, yung problema po kasi dito, hindi naman yung kakulangan ng Panginoon doon sa mga kanyang mga pangako Ang naging kakulangan po natin dito ngayon, yung ating paghihintay na katulad ni Sarai. Hindi na ako magkaanak Yun yung problema dito ngayon. Kaya nga, kapag ang pressure po ay
pressure ng ating paghihintay ay nagbago ng pananaw natin tungkol sa Panginoon, ang nangyayari po, nagkakaroon po tayo ng maling plano at nagbubunga po ito ng sakit sa atin. Ngunit yung pangako ng Panginoon ay nanatatiling buo. Di ba po? Una, nabanggit ko po kanina yung pressure. When waiting becomes a spiritual crisis. Yan yung aking unang puntos. Pressure. Bakit kasi? Si Sarai, Abram's wife, bear to him no children. Bakit kasi? Na-pressure sila dahil doon sa unfulfilled promise. So ngayon po, ang pangako ng Diyos ay totoo, kaibigan kapatid. Pero ang tagal po, yung tagal kasi mahirap tanggapin eh. Tayo, mainipin. Ang tagal naman, kailan kaya? Lord, please. Ganun mga prayer natin eh. Magbabago pa ba siya? Ganito na siguro yung sitwasyon ni Sarai eh. Manganganak pa ba ako? Ganun siya, siguro. Tayo, sa sitwasyon natin sa buhay, tutugunin pa kaya ako ng Panginoon? Yung asawa ko ayaw magbago. Diba? Diba? Parang ganun eh. Yung nakikita natin, parang gagawa na tayo ng paraan kasi nga dahil dun sa pressure, nakikita ng tao. Nagpapadala tayo dun sa nakikita ng tao, which is hindi yun mali. Maling-mali po. Ito yung pinapakita ng Diyos sa atin. Yung pressure na nakikita ng tao na pinag-pressure ka, hindi po. Ayaw ng Panginoon yun na tignan natin na ganun. Bakit daw? Kasi, ang pangako ng Diyos po ay totoo. Huwag lang, ang tanggapin lang natin, ang kailangan lang natin tanggapin, yung katagalan. Hindi natin kasi nangyayari sa atin ngayon. So ngayon po, sa pagitan po ng promise at fulfillment, doon kasi tayo, humihina na po yung ating excitement. Sabi natin, pagka alimbawa, sige, sa susunod na linggo, sasama na ako. Parang mga ganon, di ba? Sige, sa susunod na linggo, a-attend na rin ako. Ganon tayo eh. So, gusto natin, mabago yung isip ng tao, mapananaw natin, lalong-lalo yung ating mga loved ones. Huwag na natin tayo lumayo eh. Kasi nga, ganito yung nangyayari kay Sarai. Nag-iisip siya ng plano. Ngayon, humina yung pagiging excitement niya. Napapalitan po ng frustration versus faith. So, yun po. Ang tanong ay, delay is the testing ground of our faith. Yun po yung totoo. Kung may delay man tayo na nararanasan dahil hindi nasasagot yung ating mga panalangin, mga kahilingan, mga prayer requests, di ba po? Sabi nga natin, hindi naman para sa akin eh. May ganun pa nga prayer eh. Kasi pinagpipray mo ibang tao, ba't hindi nababago? Ba't hindi nagkakaroon ng renewed mind? Di ba ang hirap? Napuprostrate po tayo. Kasi nga, this is the plan of God. Delay is the testing ground of our faith. Pangalawa, yung pressure daw po kasi ay, dahil dito si Sarai, pressure of cultural expectation. Kasi that time, kay Sarai po kasi that time, kapag kasi, kapag ang babae ay valued kasi doon that time, kapag may anak. Doon sa pinakamalalim na context dito, kaya sa ganito na pe-pressure si Sarai, pag wala kang anak, hindi ka valued. Parang kahiyan sa kanila that time. Ito yung pinakaano po natin dito. Kaya nga, ibig sabihin po, araw-araw may pressure dito kay Sarai. Kaya siya ng kaganito eh. Di ba? Hindi lang kasi puso yung ng kalaban niya, yung lipunan, yung nakikita niya, yung paligid niya. So, ganun siya na pressure. Tulad natin po ngayon, yung pressure po sa bawat sa atin, sa pamilya, pressure sa atin sa bawat comparison natin sa ibang tao. Di ba? Ganun tayo eh. Nape-pressure tayo. Di ba po? May pressure din po ng expectation. Kaya nga, ang tatlong puntos, yung pressure that corrupts our view of God and understanding of God. Nasaan yung view natin? Paano natin nauunawaan ang Panginoon dito sa mga sitwasyon na ganito na nape-pressure tayo? So, kaya dito sabi po, hindi po nagbago ang Diyos. Pero dahil po sa pressure, nagbago yung paraan natin ng pangunawa na katulad ni Sarai. Nagkaroon na siya ng sariling plano. Bakit di ganito? Sipingan mo yung alipin ko para tayo magkaroon ng anak. Ganun ang nangyari sa kanila. So ngayon, the Lord had restrained from bearing. So ngayon, ito po, si Sarai ay hindi po,
Revelation ng Diyos. Ang nangyari po kasi dito, ini-interpret niya ang Diyos dun sa pain na nararanasan niya. Di ba po? Hindi ang pain ayon sa salita ng Panginoon. Nangyari yung pain kasi na yon, kasi tayo po, feelings kasi became understanding of God. Di ba? Kung inyo pong iisipin, paano tayo magkakaroon ng faith? Di ba sa feelings din natin? Yung bugso minsan na natin damdamin? Di ba po? Pero, dapat ang makita natin, yung feelings po natin, na dun sa view ng Panginoon, hindi dun sa view natin na pang sarili lamang. So po, nangingibabaw po kasi yung feelings natin versus dun sa ating faith na meron po tayo. Yung emosyon po, yung kay Sarai dito nangyari, yung emosyon, yung naging gabay niya. Di ba? Imbes na yung salita ng Panginoon. Which is yung maganda sa atin. Di ba po? Kaya kapag mas pinaniniwalaan natin yung mga nararamdaman natin kaysa dun sa sinabi ng Diyos, doon po nagsisimula yung ating wrong understanding, yung view natin sa Panginoon. Kaya nga kapag ang pain po ay nagdidikta kung sino ang Diyos sa isip natin, nakukurap po yung view natin, yung understanding natin sa Panginoon. Kaya nga po, eto kaibigan kapatid, hindi po nagbago ang Panginoon, ang Diyos. Pero dahil sa pressure, nagbago yung tingin na Sarai sa Diyos. Pangalawa, paliwanag din natin, dahil may pressure, meron siyang plano. Human control replacing the divine trust. Yun yung plan. Human control replacing divine trust. So ngayon, dito po, meron po kasi silang reasonable but unrevealed plan. Di ba? Reasonable but unrevealed plan. Bakit? Bakit na ganon? Kasi nga, di ba, plinano nila. Logical siya, legal din siya. Pero bakit nga? Pero, yung gusto nilang magkaanak, sabihin nila, culturally acceptable kasi that time. Pero dahil nga, hindi ito galing sa Panginoon, kaya may pain. Yun yung pangalawang puntos natin. May pain na nangyari sa kanila. Hindi ito galing kasi sa Panginoon. Not everything that works in God's will. Tingin niyo, God's will yung ginawa ni Sarai? Di ba hindi? Di ba? Kung makikita natin, hindi po God's will yun. Di ba po? Hindi lahat ng epektibo or gumagana sa atin, sa paraan natin, ay kalooban ng Panginoon. Di ba po? Ang si Kristo, Lord, your will be done. Maski si Jesus Christ ay nag-submit. Si Sarai hindi po nag-submit. Nag-submit siya kay Abraham na ganito yung plano lang niya. Di ba? Which led to pain. Di ba po? Kaya nga, gumagana po yung ating mga practical na paraan, kaibigan kapatid. Yes. Pero, sabi nga natin, tinatanggap din ng kultura. Pero ngayon, nagbibigay din ng mabilis na resulta sa atin. Yes. Pero hindi ito nangangahulugan na aprobado sa ating Panginoon. Di ba? Hindi niya kasi will. Sarai will yung nangyari sa kanya. Di ba po? So, yung plan na yan, plan without prayer and waiting. Yun ang nangyari sa kanila. Walang panalangin, walang pagtatanong, walang paghihintay. Ganun po ba tayo? Which is, yes. Aminado tayo dyan. Aminado din po ako dyan. May time na ganyan. Pero dahil nga, sa biyaya ng Panginoon, Lord, may isip na lang natin na may konting glitches na, ay, mali pala yung ginawa ko. Dapat ganito pala. Di ba po? Si Sarai, hindi ganun ang ginawa niya eh. Without prayer and waiting, ang ginawa niya. Di ba po? Kaya kapag tumigil po tayo sa panalangin, yung control po, yung pumapalit sa atin. Kaninong control? Control natin. Sa mga kamay natin. Kala natin, kaya natin sa mga galamay natin. Ganito ang ginawa ni Sarai. Di ba po? So, si Abraham po, hearken to the voice of Sarai. Nakinig lang si Abraham. Yun ang problema dito eh. Si Abraham nakinig. Di ba? Nanahimik siya. Hindi siya nag-lead. Yun yung kasalanan din po ni Abraham dito. Hindi siya nag-protect. Di ba? Kung nakikita niyo, wala man lang si Abraham, wala man lang, ginusto niya na agad. Di ba po? Sinipingan niya na agad si Hagar. So, yun po yung mahirap sa atin. Kaya nga tayo,
Spiritual positivity is never neutral. Ito po ay nangangahulugan na nagtagumpay ang maling plano dahil may taong dapat nanguna, which is dapat si Abraham, pero nanahimik siya. Di ba po? Kaya nga si Abraham po dito, hindi nagtanong sa Panginoon, hindi nag-lead spiritually. Kausap lagi ni Abraham si Lord. Bakit hindi siya nagtanong? Di ba po? So, maling-mali. Plano nila, plano ng tao. Kaya nga po, yung maling idea natin ay nagiging problema. Kaya nga kung ang kawalan ng tanong at leadership natin, ito ang mangyayari sa atin in simple terms. Kapag ang dapat magsalita ay nanahimik, ang maling plano ay nagiging desisyon na. Nangyari na. Dinesisyonan na lang nila mag-asawa. Di ba po? So, mahirap. Masakit man, pero ito, susunod nating puntos, which is pain. Pangatlo. Promise, plan, and pain. Ito yung mahirap po. Dito sa pain po na ito, the inevitable result of fleshly decision. This is a decision po, Her mistakes was despised. Anong pain na ito? Pain that breaks relationships. Di ba? Ang sakit. Ano yung mga na-break dito? Dahil sa kasalanan, ay laging may relational cause po dito. Kasi dahil po, mayroon po tayong pride, mayroong bitterness, mayroong conflict. Anong ginawa ni Sarai kay Hagar? Di ba? Pinahirapan. Di ba? Inalipusta. Tama ba? Di ba po? Talagang siya. Kaya nga, naging harsh siya. Di ba? Masakit. Kaya nga, pain eh. Sin always damages more than expected. Dahil dun sa sin, hindi sila connect sa Lord ng prayer. Yan ang nangyari. Sakit sa atin. Kaya tayo, kaibigan kapatid, we encourage po na huwag tayong magdesisyon ng sarili lang natin. Dahil dun sa mga plano natin, nagkakaroon po tayo ng sakit. At hindi lang po affected ikaw. Even family mo, lahat po ay affected. Nagiging domino effect. Domino effect nangyari dito kay Sarai. So, mahirap po Kaya nga, ang pain po expressed through oppression. Si Sarai dealt hardly with her. Diba? Pinagmalupitan niya. Ang pain na kasi nandito para siyang ang pain na hindi dinala sa Diyos ay ibinubuhos sa kapwa. Di ba ganun tayo? Kala natin, pinaparusahan natin yung ibang tao. Which is mali. Yun po yung nangyayari sa atin. Kala natin, gaganti tayo, makakaganti tayo, mali. Nakikita tayo ng Panginoon doon sa sin na ito. So yun po, dinil niya ng gusto si Hagar. Ibinuhos niya. Di ba po? Unhealed pain often becomes abuse. In-abuse niya. So ngayon, isa pang pain that sends the innocent to the wilderness. Di ba? Lumayas siya. And he fled from her face. Si Hagar po ay hindi po nagdesisyon. Siya na po kasi ay tumakas na lang. Kasi nga nahihirapan na siya. Di ba po? Tayo, ganun din tayo. Di ba po? Si Hagar po ay tayo po, maraming Hagar ngayon sa wilderness. Di ba po? Dahil sa maling desisyon ng iba. Na-affected po talaga yung ibang tao. So, wag po nating gayahin ang desisyon na pala desisyon si Sarai dito. Okay? Ang hirap po, di ba? Pain po ang nangyayari. Relationship ang nawawasak. Mga magagandang relasyon ang nasisira. But still, there's a promise of God. Dito po sa panghuli natin, verse 7 to 14, makikita na po natin dito yung promise ng Panginoon sa atin. Grace that interrupts the wilderness. And the angel of the Lord found her. Sino natagpuan po dito? Si Hagar. Di ba po? And the angel found her. Sa unang puntos ko po dito sa promise, God seeks the broken. Nangyari, nasaktan, wasak si Hagar po dito. Kasi buntis Di ba po? So ngayon, hindi sa Hagar ang naghanap sa Diyos. Sino ang humanap sa kanya? Ang Diyos ang naghanap sa kanya.
ang angel. Yun yung promise sa atin. Kaya nga tayo kapag wasak, nasa matinding kasakitan, talagang ang Diyos po na sa atin. Huwag niyo po yung kalimutan, kaibigan, kapatid. Kahit nasasaktan tayo, pero dapat yung plano natin ay ayon sa Panginoon. Yun ang gusto ng Lord sa atin. Para hindi tayo masaktan, at promise na agad yung darating sa atin, hindi tayo dadaan sa pain, promise po ang mangyayari sa atin. Di ba po? Ang sarap, di ba? So, God seeks the broken. Di ba? Ito po ay larawan ng biyaya ng Panginoon sa atin. Di ba? Ang nangyari po dito, God restores the identity ni Hagar. Di ba po? Hagar, tinawag siya sa pangalan. Imagine nyo yun, Hagar, sabi ng angel sa kanya. Di ba po? Ngayon po, dito bago itama ng Diyos ang direksyon natin, tinapatibay muna niya yung identity. Nino? Dito. Sino yung pinatibay ng identity niya? Si Hagar. Kasi tinawag siya ng angel doon sa kanyang pangalan. Ganun po tayo, kaibigan, kapatid. Once na ang Lord ang tumawag sa atin, tatawagin niya po talaga tayo sa ating pangalan. Kaya nga God's promise survives human failure. Tingin ninyo, ako nga, nahiwagaan din ako dito. Failure ba talaga kaya sa Hagar to? Tingin ninyo? God's promise survives human failure. Thou, God sees me, sabi nga, nakita ng Panginoon na may mga naganap na human failure nila Sarai. Si Sarai ang failure dito. At totoo lang. Pero, sabi nga po doon, sinabi ko po kanina, Elroy, the God who sees me, kaibigan, kapatid. Kahit meron consequence, hindi iniwan ng Diyos ang mga sugatan. Kahit sugatan na tayo, ano ba nangyayari sa atin? Diba? Ang promise ni Lord ay hindi po niya binabago sa atin. Yung pangako niya is pangako. Di ba po? Yung grace niya kasi is greater than our failure. Kahit kailan, nagkamali man tayo, nadapa man tayo, grace pa rin po ang nangingibabaw sa atin. Nangingibabaw ang grace ng Diyos sa atin. Palagi po yun, kaibigan, kapatid. Kaya ang awa at habag ng Panginoon, katulad po ni Hagar, na nasaktan, nadapa, nagkamali man. Pero tingin ko, hindi naman siya nagkamali talaga eh. Talagang lang siya. Alipin po kasi siya, wala siyang ibang gagawin, kundi sumunod. Diba po? Tayo, mas maigi na magpaalipin tayo sa Panginoon. Yung gusto niya. Yung plan niya, hindi yung plano ng tao sa atin. Kaya nga sa ating panghuli, yung pinaka-connection sa atin dito, ang Diyos po ang nakakita kay Hagar. Diba? Ang Diyos na nakakita rin po sa atin, kaibigan, kapatid. Saan? Sa ating mga kasalanan. Diba po? Bumaba si Jesus sa atin. Niligtas niya tayo dahil dun sa kanyang mayamang biyaya sa atin. Diba po? Napakaganda, kaibigan, kapatid. Kaya sa ating conclusion, kaibigan, kapatid, ito po ang totoo. Pressure ay totoo. Pressure is real. Pero dapat, sa atin po, wag po tayong pa-shortcut. Ang shortcuts po ay nakaka-tempt. Shortcuts is tempting. Diba? Pero, ang masakit po dito, yung pain is very costly sa atin. Kaya kaibigan, kapatid, tandaan po natin ito ngayong gabi. Ang pangako ng Diyos po ay nananatili. Na tayo nakikita. Ang Diyos natin ay ang ating Elroy, the God who sees me. Nakikita niya tayo, nakikita ka niya. Nakikita niya po tayong lahat. Kaya nga po tayo, kaibigan, kapatid, wag mong madaliin ang Diyos. Dahil alam niya ang kanyang plano. Diba? Wag nating palitan yung faith natin doon sa pamamagitan ng ating pagkontrol. Kasi tayo ganun po. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Dito sa Genesis 16, ang tinuturo po sa atin, wag mong sukuan lang yung pangako ng Diyos. Dahil at darating ang pangako ng Panginoon sa tamang panahon. Di ba po? Kaya kaibigan, kapatid, sa gabing ito,
tayo po ay patuloy na maghintay, magtiwala, at higit sa lahat, sumunod sa ating Panginoon. So yan po, sa Diyos lahat ang papuri.